Musta mga kaibigan? Mga kaibigan kasi po tag-ulan o na kanyang pagtubo. So ito hindi masyado Narito tayo sa gitna ng aking palayan. Ang ginagawa ko dito ay nagdagdag tanim po ako sa mga lugar na hindi masyado maganda ang pagsibol ng ating direct seeding. Sa nakita ninyo mga kaibigan, itong mga damo ang inisprehan natin ng ating herbicide na 2,4-D, no? Wala po yung mga damo na kagaya ng yung kanyang ugali ay kagaya ng palay, kaya ng tinatawag nating mangagaw o yun pong buntot ng pusa yung tinatawag natin, na mas mataas pa sa palay. Hindi po siya nakasibol kasi maaga po tayong patubig sa ating palayan. Yun na pong mga damo, ito pong damong ito na tinatawag naming gabi-gabi, ito po ang marami. Kasi po ito, maski maraming tubig, ito po ay sumibol sa ilalim ng tubig. So, pero madali po itong kontrolin sa pamagitan ng pag-spray ng 2,4-D, no? Itong ating direct seeding na palay, ito po ay triple 2. So, hindi maiwasan na mayroon talagang maraming area na wala pong sumibol kasi po hindi natin na-control ang tubig, maaga pong nag-ulan. So ang ating ginagawa ngayon mga kaibigan ay nag-replacement tayo o naghabol tanim, no? Itong mga pananim natin mga kaibigan, itong dinagdag natin kasi sayang naman yung mga areas na bakante pag hindi natin tataniman. So yan pong ginamit nating pangtanim ay dito lang tayo kukuha, no? Dito lang tayo kukuha sa mga tanim na medyo masikip. Doon lang tayo nagbubunot. Ito, mataas po ito, no? Kasi po yung gulang sa ating tanim ay 4 na linggo po ito mga kaibigan, no? Ito po ang gagawin natin sa lahat na lugar. Kasi po sa nakikita nyo, andyan yung mga puwang, madali naman itong tataniman. Yung maturity naman sa pagbunga nitong pahabol nating pagtanim ay medyo huli ito ng konti, pero mahintay naman ang 1 linggo. So hintayin lang natin ng konti para po magiging hinog na po ang itong huli nating tinanim, sabay na rin sa buong area. Sa katunayan mga kaibigan, epektibo po ang matagal-tagal na paghanda natin ng lupa, no? Epektibo yung early land preparation. Yung ginamit natin ay turtle. 3 beses na pagsuyod na pinadaanan natin ng mudbot o turtle, at sa katapusan sinuyod na rin natin ng kalabaw. So mga kaibigan, hindi pa tayo nakapag-apply ng kahit anong pataba, no? Kahit anong pataba, hindi pa. So ngayon, pag matapos ng pagtanim natin, yung pahabol tanim natin, saka na tayo mag-apply ng abono. Mga kaibigan, yung paraan natin sa pag-apply ng abono, ito,
Urea. Urea yung i-apply natin sa buong area, yung unang application. Kasi po, yung urea ay ito po ang kulang sa ating lupa, no? Katutubo sa lupa na mayroon siyang phosphorus at saka potassium. So sa nakita natin, ito, maski hindi pa tayo nag-apply ng pataba, kahit anong pataba, medyo nangingitim ng konti ng kulay verde, no? Parang dark green, no? Sa nakita po natin. So apply tayo ng urea muna, no? At saka pag kasunod, apply tayo ng complete fertilizer, no? Triple 14. Siguro pagdaan ng mga 2 linggo mula nang mag-apply tayo ng urea, apply na naman tayo ng complete fertilizer. So tingnan lang natin, no? Pag malapit nang lumabas ang kanyang bunga, so nagbubuntis na po, ito solo potassium yung application natin, mga kaibigan. So ito po ang paraan natin sa atin ngayong sabog tanim, no? Sabog tanim na pagtatanim ng palay. Mga kaibigan, sa nakita nyo, itong buong area natin, okay, sabog tanim. Sabog tanim ang ating ginagamit, no? Meron pa doon, okay naman, okay. So recommendation po natin sa mga kaibigan natin, para makatipid-tipid tayo ng kunti sa ating gastusin sa pagtatanim ng palay. Ito, maganda naman ang ating tanim. Kasi po yung pagtatanim natin ay hindi na po ma-disturbo yung mga tanim natin, kasi po nagsabog tanim tayo. Comparing sa transplanted na binunot pa natin, medyo madali ng konti. Pero para po sa maraming masuhulan o maraming pangpuhunan, maganda rin ang transplanted, no? Lalo na sa mga hybrid variety. Pero sa atin naman, para po sa iba na makatipid-tipid ng konti, ito, sabog tanim, mga kaibigan, tinaguyod pa rin natin. So nasa inyo na kung subukan ba ninyo ito. Para po sa akin, mga kaibigan, matagal-tagal po tayong naggamit ng paraan na ito, sabog tanim sa ating pagtatanim ng palay. Ito, triple to ang variety, no? Triple to. So patuloy po tayo, mga kaibigan. Ito, close up lang po. So ito lang, ganyan lang ka dalang. Kasi po yung palay naman, mag-develop po ito. So wala na pong problema tayo sa mga damo, kasi yung mga damo na gabi-gabi, yung mga damo na malalapad ang dahon, madali lang po ito, no? So yung herbicide, mumurahin naman, barato. Yung ginamit natin, yun pong 2,4-D Estel po, mga kaibigan. Okay, so mga kaibigan, sana po ay susundan nyo ito ang ating ginawa hanggang sa makaani po tayo. Okay, so hanggang sa makaani po tayo, ipalalabas ko pa rin ito para po sa lahat na nagsasaka ng palay. Hanggang dyan po, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay, at sana abangan nyo ang iba ko pang mga video na nagtuturo sa mga paraan sa ating pagsasaka ng palay. Magandang hapon
At maraming salamat sa inyong lahat.